Pero itong topic po natin ngayon, pag-uusapan po natin, ano po talaga itong mga fake news at paano po maiiwasan o paano natin malalaman o saan tayo kukuha ng mga impormasyon para malaman ano pa talaga ang mga totoong impormasyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Pong reaksyon ng NCSC sa mga lumalaganap po yung fake news. So siguro kung sa araw-araw nating pagbubukas ng ating mga cellphone, ating mga social media account, nako, parang paulit-ulit na lang po na mga siguro halo-halo pa yan. May fake news, may totoo. Pero itong topic po natin ngayon, pag-uusapan po natin, ano po talaga itong mga fake news at paano po maiiwasan o paano natin malalaman o saan tayo kukuha ng mga impormasyon para malaman ano pa talaga ang mga totoong impormasyon. So, ito po mga pwede natin sigurong ilagay na mga tips, no? Number 1, para malaman po natin kung totoo. Ito na ang sandaling hinihintay ng marami sa ating mga lolo at lola, ang opisyal na pagpapatupad ng 6,100 piso buwanang pensyon. Tandaan na ang panukalang ito ay matagal nang pinag-usapan at pinagdebatehan sa Kongreso at Senado. Siguro kung galing po ito sa mga reputable mga news platform or yung mga ating mga sikat o eksperto na nagsasalita, mas maganda po makinig dyan kaysa sa basta vlogger lang o yung mga pinapasa-pasa lang ng mga impormasyon. So mamaya, meron po tayo mga kausap na eksperto, meron po tayong imbitahin, no? Inaimbita. Pangalawa, ugaliing magbasa at siyasatin ang mga impormasyon. Hindi naman po basta sinabing universal social pension, ano na kagad yun. So, pwede nyo pong tanungin yung opisina namin, NCSC, or tanungin nyo po yung DSWD kung meron na po ba talagang social pension na universal. Ang pangatlo, magtanong sa eksperto. So, ito na po yung ating pagkakataon. Meron po kaming inimbitang eksperto na isa pong IT expert. Siya po ay isang graduate ng IT at isa pong professor po siya ngayon sa isang dalawang university po ang kanyang pinagtatrabahoan ngayon. Nagtuturo po siya doon. At dati po siyang nagtrabaho sa DOLE as an IT expert at consultant po siya ng iba't ibang private institution kung saan siya po ang nagbibigay ng advice para po sa mga problema sa IT. So, siya po ay walang iba. Dito na ba siya? Si Professor Renz Alan Canlas. Renz, nandiyan ka na ba? Opo, dito po. Magandang hapon, Commissioner Cruz, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa ating ito pong platform at sa online po. Salamat, Professor Renz, kasi ito ngayon ang prevalent problem ng ating mga nakakatanda. Marami pong naniniwala sa mga fake news. So, tama-tama yung pag-attend mo at mabibigyan mo ng kaliwanagan ng problema ng siguro matutulungan kung paano po maiiwasan ang fake news. So, kamusta naman? Ano man ang masasabi mo, Renz? Yun nga sa nababalita natin sa ating mga telebisyon, sa mga social media yung nakaka-alarma na pagdami ng mga fake news na ating mga nakikita, nababasa at napapakinggan. Yun po, sa una, ganito po ang ating maging reaksyon pag nakakabasa po tayo ng mga balita. Dahil hindi naman natin siya alam agad kung ito ay tunay o peke na balita.
number one, na pinakamaganda pong gawin natin is stop and think before you believe or share. Kasi kadalasan nung sa atin, pagka nabibigla ng ating bugso ng damdamin at nakita natin yung balita na medyo nakakashock, nakakagalit, or parang feeling natin ay excited tayo, no? Dapat ang una nating iisipin ay, totoo ho ba to? Saan ba ito galing? Ay, yan po dapat yung unang dalawang dapat natin gawin pag nakakabasa ng mga ganitong mga headline, lalong-lalo na sa social media. Yun, kita nyo magandang ano yan. May katanungan ako, no, Professor. Ano ba yung sinasabi na artificial intelligence? Ginagamit ba to sa fake news? Oo, ito po yung isa pa sa nakakabahala ngayon, yung tinatawag natin ng mga deepfake AI. So yan sa mga umuusbong na AI na ginagamit para magpalaganap or magpakalat ng mga maling balita. Nakakalungkot lang pati ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos ay naging biktima rin naman ng ganitong AI. Lalo-lalo na yung isang recent ngayon na kilalang artista si Michael V. So nag-post din siya sa kanyang Facebook page na nagpapaalala na hindi ito totoo. At yung kanyang mga sinasabi ay gawa lamang ng isang artificial intelligence or tinatawag natin na deepfake AI. Oo nga, no? Delikado pala yan. Ito naman, ano yung kadalasang ginagawa ng fake news peddlers naman para gamitin ng AI sa mga video online? Kadalasan ang ginagawa nila sa mga deepfake videos ay kung saan ang muka at ang boses ng tao, lalong-lalo na yung mga kilalang personality, ay ginagamit para mapagsalita ng mga script or ng mga tawag po dito ay kanilang mga mensahe na hindi naman talaga nila sinabi. So, nagpo-post din sila ng mga video para makapandin lang at para kumalat ito at makapanira ng reputasyon o kumita pa ng pera. Okay. Siguro, no, alam ko mayroon kang ipapalabas na video, no? Siguro, palabas natin after ng katanungan natin. May mga video kang ipapalabas, no? So, ang ibig mong sabihin, yung tao na, kunyari, nagsasalita, ginamit lang pala yung mukha niya, tsaka yung boses, nagagaya na pala ngayon yun, tapos yun ang papalabasin na, kunyari, kanya talaga yon. Oo, ganyan na ngayon ka-advance ang ating mga artificial intelligence. Halimbawa sa ating video, sa video po ninyo at ang boses po ninyo, gagayahin po yan ng AI at magpapalabas sila ng mga hindi totoong informasyon at ikakalat ito sa mga social media. Ito po yung talaga yung sobrang nakakabahala sa panahon ngayon. Kaya dapat po tayo yung maging mapagmatsyag, mapanuri, at lagi tayong tumingin ng mga iba pang mga sources ng mga balita. Okay. No? So, paano natin masusuri kung yung social media page natin ay dummy account lang? So, kadalasan para sa mga dummy pages or dummy accounts sa mga social media, kadalasan dito ay hindi kanyang larawan ang nakapost po sa kanyang Facebook. For example, sa kanyang Facebook, hindi niya picture mismo ang nakalagay diyan. Pangalawa po, bagong gawa lang yung mga account. Kasi karamihan sa mga tinatawag natin na mga troll accounts, kadalasan niya mga bagong gawa lang, wala pang isang taon, mga buwan pa lang ang tinatagal. Tapos kung mapapansin ho din ninyo, na konti lang yung kanilang mga friends and followers. So kadalasan yan po yung mga nagpapakalat ng mga maling balita. Kasi dahil sa kanila, wala naman pong mawawala sa kanila dahil konti lang ang kanilang mga followers, ang kanilang mga friends, at kagagawa lang ng kanilang account. Pwede na sila ulit gumawa ng mga panibago pa ulit account para makapagpakalat ulit ng mga fake news. Okay, last question. Medyo tayo no? Paano makakatulong yung ating mga kabataan o kasama sa ating bahay? Lalo na kasama ng mga nakatatanda upang hindi sila mabiktima ng fake news. Maganda lalo sa ating mga kapwa senior citizens po na nakikinig dito sa ating palatuntunan na magkaroon tayo ng bonding sa ating mga pamilya, lalo na sa mga apo ng mga Gen Z.
na talagang nasasabi nga natin na expert na dun sa mga kanilang mga gadgets, sa mga social media. Kasi maaari po nilang i-search, mas mabilis na i-search yung mga tamang informasyon or kaya tawag natin ng mga cross-checking sa mga iba't ibang mga platform, yung mga kilalang mga news websites like sa mga GMA, sa mga Feedstar, etc. Ayan po. And then, pangalaw po, alam naman natin na pag totoo po ang balita, maraming media person or maraming media ang babalita nito. So, doon pa lang malalaman natin kung totoo or fake po ang nababasa natin or nakikita natin sa mga social media at sa mga post na ating nasi-share. O yan napakaganda ng impormasyon na senior sa atin ni Professor Renz Canlas. So, meron po, thank you very much Renz sa susunod, imbitahin ka ulit namin. No? If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!